At pag-usapan natin ito nga pong pilit na pagpaparinig, pilit na pandadawit ni Senator Jinggoy dito nga po kay President Bongbong Marcos. Ewan ko ba kung mayroong kaguluhan na nangyayari sa kanila, lagi na lang nilang sinisisi si PBBM na in the first place, sila lang din naman yung gumagawa ng mga kalokohan nila. Nagnakaw sila, sila yung gumawa, tapos ngayon, ang sisi kay PBBM. Humahanap sila ng butas, humahanap sila ng lusot, humahanap sila ng way para isisi lahat kay President Bongbong Marcos. 'Di ba sobrang unfair na itong mga QPAL na to, sila yung gumawa ng katarantaduhan, tapos pilit nilang gustong isama sa issue si PBBM na hindi naman dapat kasali sa issue. Gets ninyo? So ngayon, meron akong ipapanood na video na kung saan iba yung version ng kwento ni Jinggoy Cutie, mga minamahal. Iba yung kanyang version. Iba yung kanyang version. Na parang, kumbaga sa madaling sabi, para hindi ako makasuhan, kailangan lumipat ako dito sa sa minority. Parang ganon yung version ni Jinggoy Estrada. So, parang pinapalabas nila, kung nakinig lang siya sa utos, diba? Kung nakinig lang siya na lumipat siya sa minority, diba? Eh di sana wala siyang kaso. Eh, in the first place, yung kaso mo, Jinggoy, sobrang tagal na yan. Kaya hindi na bago yung mga kwento ninyo. Kaya nga, tanong sino ba yung scriptwriter nito? Hindi man lang ginalingan yung pagsusulat ng kanilang lyrics. Diyos ko naman, sino writer mo? Si Alan Peter Cayetano? Ay, nako. Okay, sige, basta panoodin natin to, mga minamahal. Diyos ko naman, hindi naman kami mga parang pinanganak kahapon. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Narinig ninyo. Ngayon niya lang daw po isa sa publiko ito. So ano yung purpose? Bakit ngayon mo lang isa sa publiko? Ano yung purpose mo? Kung pwede naman noon mo pa sana binanggit, bakit ngayon mo lang sinabi? Ano yung purpose? Kasi yung mga sinasabi ng Jinggoy, may purpose yan eh. Gusto niya yung balik kay PBBM eh. Yun yung purpose mo. Kaya ngayon mo lang sinabi. Or baka naman kasinungalingan lang lahat ng iyon. 'Di ba? Sabi na nag-comment dito, sabi ni Erwin Amos, even if you move, there is a case of totoo. May kaso ka, Jinggoy. Kahit anong says mo na gustong lumipat sa minority, mapa-minority ka man, may kaso ka pa din. So walang kawala, 'di ba? Ang may sala. Sa madaling sabi. Sige, panoodin natin nga ito ulit. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc. Kapalit. Madaming nag-alok na talikuran ng independent bloc or yung majority kapalit ng kanyang pagkalayaan. Sino? Sino yung nag-alok? Para naman ma-briefing kami. Para naman alam namin kung sino yung nag-alok sa'yo, kung sinong hudas or tarantado. Hindi, wag mo kaming bigyan ng reason na malalaman mo yan sa susunod na kabanata. Ano yan? Season? By season? Ha? Magre-reveal ka by season? Ano yan? Maletflix? Yung Maletflix ninyo, issue ninyo, ginagaya ninyo, yung may season, may second part, may part 2. Parang yung kay Kati Binag, may part 2 daw. Parang yung drugs ni PBBM na ini-issue ninyo na may part 2, pero hanggang ngayon wala pa ding part 2. Diba? Diyos ko naman. Ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Rinig ninyo. Kapalit. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Talaga ba? Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent. Putragisan! Matibay ang paninindigan ko. Wow! Big word sa matibay ang paninindigan ko. Saan ka nanindigan? Sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan? Tanong lamang po.
Diyan ka ba naninindigan sa pagnanakaw mo di umano sa kaban ng bayan? Alam ninyo, yung sistemang ganito, Alan Peter Cayetano, nagre-reflect sa'yo lahat. It's better to stop your dramas or to leave the Senate para tapos. Kasi nakakahiya eh. Bumabagsak yung ekonomiya natin dahil sa katarantaduhan ninyo eh. Di ba? Tangina na ito. Huwag nyo nga kaming tinatarantado. Hindi kami mga pinanganak kahapon ha. Majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Putangin nang yan. Abangan ninyo ang susunod na kabanata. Mayroon pang kabanata. Ay, antindi. Abangan ninyo yung part 2. Ano yun? Ano yun? Series? Netflix? Abangan ninyo ang part 2. Wow! Big word! Abangan ninyo yung part 2. Wow! Sana all! Tapos malaman-laman namin. Diba? Script nyo lang pala. Kunyari, meron kayong gustong mabunot dyan sa Senado. Sisiraan ninyo. Nag-alog kasi sa akin, si ganito, si ganyan. Alam na namin yan! Diba? Kasi meron kayong gustong sirain dyan na kaibigan din ninyo. Nako, wag kami. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Sabi ni Joseph Banggong, Jinggoy, pwe. Diba? Sabi dito, if BBM is involved, get her out. Sabi dito, get her out. Sue her and put her in jail. Tama. Kung may kinalaman dyan si BBM, bakit di mo na lang kasuhan? Simple lang naman yan eh. Diba? Hindi yung dami mo pang hinahanas. Diyos ko naman, nagdadamay ka pa ng mga tao. Diba? Eric de la Cruz. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Wow, independence in the Senate. Pero nampatay kayo ng aircon, nampatay kayo ng wifi. Sama ng ugali. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent. Dapat in-apply mo yan sa sarili mo bago ka nag-advise. Dapat ikaw mismo yung nag-a-apply yan sa sarili mo. Gets mo? Yung maging fair ang Senado, yung kay Merot Eklabus, bla 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 mo. Dapat in-apply mo yan sa sarili mo. Di ba mga minamahal? Diyos mio naman. Ang galing mong mag-advise. Di ba? Advice ka pang nalalaman. Tapos malaman-laman namin.